We live in a world filled with many questions in search for answers, yet to answer but one is all that truly matters. Where is hope? It's been said that you can live for weeks without food, days without water, minutes without air, but not a single second without hope. 'Cause at the end of one's rope, there seems like there's nowhere else to go. For a hope deferred makes the heart sick, but a dream fulfilled is a tree of life, right? But so many people have had their dreams met and yet are left empty deep inside, despite what they've gained and what they've become, like chasing the wind when there's nothing new under the sun. Where is hope? Hope is here at the cross. What was all that pain for? This is what he came for. This is what he came to do. The death of Christ offers life to you. They were driven to humiliate him. No one by his side to share in the punishment he's taking. So they lay him on that rough wood after they stripped him naked and he was crucified. He took our sin. He was forsaken. This is our hope. And he's lifted up on that cross, away from human harm, as he's watched by those soldiers who are heavily armed. This is the one we can trust, who redeems with an outstretched arm, hanging lifeless on that tree with his outstretched arms. What are you chasing after? Where is your hope? If you know that you're a sinner, we're in the same boat. But Jesus is the perfect Savior for all who believe. Young, old, rich or broke, turn to him and have life to the fullest. It is finished. Jesus is our hope.
Good morning po sa bawat isa at welcome po ngayon sa ating online service. So bago po tayo mag-start, basahin ko lamang po sa inyo sa Exodus 15 verse 2. Ang aking Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos, at siya'y aking pupurihin. Diyos ng aking Ama, at siya'y aking tatanghalin. Ngayon po, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa pag-iingat mo sa amin sa buong linggo, Lord, na dumaan sa aming buhay. At Lord, gagamitin lang po namin itong oras na to, itong araw na to, Lord God, para magbigay ng papuri, para magbigay ng pasasalamat sa inyo, Father. Thank you, Lord God, sa buhay namin, Lord. At ngayon, Lord, ito pong mga kanta na aming aawitin, Lord God, ay inaalay lamang namin sa inyo. Maraming salamat, Father. In Jesus' name we pray. Amen. So, Command Church, wag po tayo mahiyang pumalakpak at magpuri sa ating Panginoon dahil itong araw na ito ay para sa Kanya lamang. Amen. Puso ko ay nangangamba, nawawala ng pag-asa, sa'yo ay maghihintay. Jesus, pangako mo, di ako iiwan, di ako pababayaan. Sa tuwing bagyo, may masisilungan ako. Wala lang iba, wala kang katulad. Biyaya mo ay sapat sa bawat taon. Paglipas ng panahon sa aking panalangin, ikaw ang tugon. Buhay na walang hanggan ay aking nakamtan. Jesus, ikaw ang aking kanlungan. Sa araw man o ulan, lakas ng puso ko ay galing lamang sa'yo. Dakila ang iyong katapatan, noon, ngayon, at magpakailanman. Wala nang iba, wala kang katulad. Biyaya mo ay sapat sa bawat taon. Paglipas ng panahon sa aking panalangin.
on, church, patuloy lang natin papurihan at pagsalamatan ng ating Panginoon dahil siya ay sapat na at higit pa. Amen. Tayo may hirap pumalakpak at sumayaw. Di mo nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking paso, hindi magkukulang sa banal. At higit pa, ang biyaya ko'y sigana at umapaw sa banal. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mo nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Unang pagkabuti, ikaw ang aking paso, hindi magkukulang sa banal. At higit pa, biyaya mo'y sigana at umapaw sa banal. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Tunay nga, Lord, sa anumang pagsubok, sa anumang oras ng panganib, matatagpuan mo kaming nagpupuri, matatagpuan mo kaming nagpapasalamat sa inyo. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay napakabuti sa aming buhay, Father. At Lord, itong susunod namin kakantahin, Lord, this will be your personal prayer, Lord God, sa inyo.
That Lord, alam namin na Ikaw ay laging naandyan at sa iyo ay lagi kaming ligtas. Come on, church, patuloy natin buksan ang ating mga puso para awitan at papurihan ang ating Panginoon. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay may bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko, may nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kalungan ko, kailanman. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Oh, tunggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan may nilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan ay di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan ay di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y
Yes, our Lord God. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo sa aming buhay, Father. Tunay nga, Lord, na sa iyo lamang kami ay ligtas. Lord, maraming salamat, Lord God, for directing us, Father. Thank you, Lord God, for you are so faithful in us. You are so righteous in us, Lord God. Thank you, Lord God, sa pag-ibig mo, Lord God. Lord, tinanggap mo kami, Lord, bilang kami, Lord. Maraming salamat, Father. Tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos, Lord, at ikaw ang aming Ama, Father. Maraming salamat, Lord, sa pang-araw-araw, Lord God, na pag-supply mo dun sa mga kinakailangan namin. Tunay nga, Lord God, that you are the God who provides. That, Lord, in times of trouble, Father, naandito kami, Father, para magbigay ng papuri, para magbigay ng pasalamat sa inyo. Thank you, Lord God, for this life that you have given us. Lord, anumang pagsubok ang dumaan sa amin, patuloy kaming magtitiwala sa inyo, Lord God. Dahil sa inyo, alam namin na kami ay ligtas. Na Lord, kahit ano pa yung mga sitwasyon na aming kaharapin, patuloy kaming magtitiwala sa inyo, Lord. Thank you, Father, for being so faithful in us. Thank you for showering us your grace. Thank you for giving us your love, your unconditional love. And Lord, thank you, Lord God, for blessing us, Lord. You are our God. You are our Father. You are our everything. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Maraming salamat muli sa pagkakataon na to na kung saan muli tayong nagkakatipon sa pamagitan ng online worship service. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya muli ako ng pagkakataon upang makapagbahagi ng kanyang mga salita sa pamagitan ng aklat na Habakuk. Pangalawa, nagpapasalamat din ako sa bawat isa na patuloy na tumatangkilik at nakikiisa sa ating ginagawang online worship service. Bago tayo tuluyang dumako sa ating pag-uusapan patungkol sa ating tema na pagtitiwala sa panahon ng walang katiyakan. Alam po natin, ang ating panahon na to ay wala talagang katiyakan. Maraming mga bagay na nangyayari mula nung nagkaroon tayo ng pandemya. Na kung saan maraming mga kapwa nating Pilipino na wala ng trabaho, nagsara ang kanilang mga negosyo, maraming bagay na hindi nating inaasahan. Kahit man kami sa aming pinapasukan, ay may mga bagay na hindi namin kayang tanggapin. Lalong-lalo na sa pangyayari na maraming nagkakasakit. Na minsan umaayaw na kami sa mga pagpasok ng mga taong to, subalit wala po kami magawa kundi tanggapin na lamang po sila dahil ito ay kasama sa aming paglilingkod. Kaya't sa panahong ito, tinitignan natin kung makikita mo at pag-aaralan mo, talagang wala itong katiyakan. Kailan kaya matatapos ang bagay na to? At kung ating titignan at papansinin ang kapahayagan ng mga salita ng ating Panginoon, ang tanong diyan, narito na ba tayo sa huling panahon? Kagaya ng sinasabi ng Mateo chapter 24 o ang sinasabi ng Revelation. Ano kaya ang mangyayari sa atin sa panahon na to? Kaya yung katuruan na ating pinag-aaralan patungkol sa tema na trusting God in times of uncertainty ay parang napapanahon sa ating panahon ngayon. Kaya bago tayo tuluyang dumako at pag-usapan ang huling bahagi ng ating pag-aaral sa aklat ng Habakuk, ay tayo po na po ay manalangin. Kaya po inaanyayahan ko po ang bawat isa ay yumuko at manalangin. O aming Ama, maraming salamat sa pagkakataon na to, sapagkat alam ko po, Panginoon, Ikaw ang nagkaloob nito, Ikaw ang nagbigay nito, Ikaw ang may akda ng lahat ng bagay na to, Panginoon. Kaya karapat dapat may taas ang iyong pangalan. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng iyong mga ginagawa na sa panahong na ito, Panginoon, ay nariyan ka. Patuloy namin pinagkakatiwalaan sa aming mga buhay. Maraming salamat din, Panginoon, na sa kung saan, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay naipapahayag ng maayos, Panginoon, ang iyong mga salita at ito'y nagiging gabay po namin sa aming mga ginagawa.
Salamat po din, O Diyos, sapagkat alam po namin ang bagay na ito, Panginoon, na naipapahayag ay nariyan na tumutulong sa amin upang maunawaan po namin ang iyong mga salita sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Kaya tinihiling po namin ang patuloy na paglakip ng iyong banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. Kahit Ama, maraming salamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. So ngayon, dumako po naman tayo sa huling bahagi ng ating pag-aaral sa aklat ng Habakuk. At pinabagatan natin itong pagtitiwala sa Diyos kahit na anong mangyari. Trusting God no matter what. Ano pong sinasabi sa aklat ng Habakuk? Ating pong buksan ang ating mga Biblia. Kung mahawak niyo po ang iyong mga Biblia sa inyong mga tahan-tahanan, I think talagang nandyan na yan. Dati ang iyong dinadala ay inyong cellphone. Maaring ngayon, kasama niyo na yun sa inyong tahanan ang Biblia o ang banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Habakuk, chapter 3, verse 16 to 19. Kung papasinin po natin, ito yung pagtatapos ng kasulatang ito at dito nagpapahayag si Habakuk, yung tinatawag nating strongest statement of faith na dito lang natin matatagpuan. Yung pinaka-climax nito yung ating pinag-uusapan. Kaya basahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa verse 16, ganito po ang kanyang sinasabi. I heard and my heart pounded. My lips quivered at the sound decay crept into my bones. And my legs trembled. Yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Verse 17, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the plain, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior. Verse 19, the sovereign Lord is my strength. He makes my faith like the faith of a deer. He enables me to go on the heights. For the director of music on my strength's instrument. So Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Kung papansin po natin, ang aklat ng Habakuk, ito ay patungkol sa pananampalataya sa Diyos. Ito po ay sinasabi at nakasaad sa Habakuk chapter 2, verse 4. Nang sabi po doon, the righteous will live by faith. Anong ibig pong sabihin noon? Na tayong mga Kristiyano o tayong mga anak ng Diyos na tinawag niya ay dapat mabuhay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Alam natin na sa panahon ngayon, maraming aklat na pwedeng nakasaad doon na sinasabi na patungkol sa prosperity o pag-uunlad ng buhay o pagpapala, yung pagiging success sa buhay, na minsan kung papansinin natin, mas mabilis mo itong gawin at sundin at mas mabilis kang magbibigay papuri sa ating Panginoon. Pero ano kaya kung sa panahon ng Habakuk, yung panahon natin ngayon ay parang kagaya ng panahon ni Habakuk? Ano kaya ang gagawin mo sa iyong mga buhay? Masasabi mo pa ba kayang magpuri ka sa Diyos? Mananampalataya ka pa rin ba sa Diyos? Itatalaga mo pa rin ba kaya ang buhay mo sa Diyos? Maaring magtatanong ka na, bakit po Lord? Bakit Panginoon? Bakit nangyayari ang mga bagay na to? Kagaya ni Habakuk, sa pamagitan ng ating binasang salita niya, ang sabi niya, kahit anong mangyari, magtitiwala ako sa Panginoon. Kaya titignan po natin ang bagay na to at babasahin po natin isa-isa kung paano pinahayag na Habakuk, kung paano naging strong yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, ay atin rin itong makikita at may i-apply sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon ngayon. So tignan po natin ang tatlong bagay na ipinapahayag ni Habakuk o binabahagi niya sa atin na kanyang ginawa nung panahon na yon, na kahit gaanong kahirap ang buhay, lalong-lalo na yung pangyayari na darating itong mga Babylonia, sasakupin nila ng may katiyakan ang lugar ng Israel o ang lugar ng Judea, na kung saan makikita natin na may nakakatakot na mga bagay na kanyang tinitignan, na maaring ito ay pwedeng makasira o makaapekto sa ating pananampalataya. Maaring sa panahon din natin ngayon,
ito ay nakakaapekto rin sa ating pananampalataya. Ang pandemic na nangyayari sa ating panahon, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ano kaya ang mga Kristiyano ngayon sa panahon ngayon? Ano kaya ang nangyayari? Andun pa kaya yung kanilang pananampalataya? Naapektuhan ba to? O nananatili sila sa Panginoon? Kaya titingnan po natin ang sinasabi ni Habakuk. So let's look at these closing verses together and see what we can learn for the strengthening of our faith. Okay? Mayroon 3 bagay na yung pinahayag si Habakuk doon sa mga talatang ating binasa. Una ay yung tinatawag nating wait patiently for God even when you are afraid. Ano kayang ibig sabihin dito ni Habakuk? Na tayo magtiyagang mag-antay sa Diyos kahit naman tayo punong-puno ng pagkatakot sa ating buhay. So tignan natin yung unang verse po doon, kung ating babasahin. Ang sinasabi doon, kung hahatiin po natin ito sa 2, yung unang talata doon sa ating talatang binasa, yung una doon ay yung babasahin natin yung I heard and my heart pounded, my lips quivered at the sound. The key crept into my bones and my legs trembled. Anong ibig sabihin nito ni Habakuk? Yan. Kung titignan po natin at pag-aaralan po natin ang aklat ni Habakuk, yung mga taga-Babylonian o Chaldeans ay talagang tunay na sinabi ng ating Panginoon. God described the arrogance, violence, and cruelty of these invaders. Itong mga Babylonians na to, na siyang sasalakay, may katiyakan ang kanilang pagsalakay. Pinakita ito sa kanya ng ating Panginoon. The word I heard, ibig sabihin, alam ni Habakuk na may mangyayari. Tiyak na mangyayari sa bagay na to. At yun ang kanyang kinakatakot. Okay? Tignan po natin yung isang ilustrasyon kung paano na makikita sa panahon natin yung bagay na yon. Okay? Natin. Yung sinabi doon, I heard and my heart trembled. Alam mo, kung titingnan natin, pag-aaralan natin, although alam natin na nagtatrabaho sa ospital, alam mo itong mga sakit na to, ito raw yung mga sakit sa puso, di ba? Madaling mawala ito sa mundo. Mga sakit ng mayayaman, nagpapa-opera. Pero ditong panahon ni Habakuk, talagang naramdaman niya yung kanyang kaba. Dahil dun sa kanyang narinig, matindi ang kanyang kaba. Hindi niya mapawari kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Alam mo, kung high blood ka lang, tudas ka na nito. Maaring wala ka na sa mundo. Pero nung panahon na yon, naramdaman ni Habakuk ang bagay na yon. Yung kanyang puso ay kumakalabog, tigib ng paghinagpis. Yan, dahil sa pangyayaring yon. Then, siyempre, yung sinabi niya doon, my leg trembled. Diba? Kung titignan mo, talagang manginginig ka. Alam mo kung itong kaba na to, kung ilalagay natin sa isang magandang ilustrasyon, para kang may sakit na malaria. Kung alam mo kung paano ka nagkasakit ng malaria, ito ay manginginig ka ng todo, pati paa mo parang gusto mo nang bumigay. Ganun ang sakit ng malaria. Akala mo nilalamig ka lang, pero sa totoo lang, lahat ng kaibuturan ng iyong katawan, talagang gusto mong bumigay. Pati yung mga buto mo sa loob, yan, parang gusto mong bumigay. Kaya kung titignan po natin, ano ba yung kanyang kinakatakutan? Okay? Ano ba yung kanyang kinakatakutan? Sige. Yung invasion, ano ba yung panahon natin ngayon? Ano ba yung nakapaligid natin ngayon? Diba? Ano ba yung nangyayari natin ngayon? Ano yung mga bali-balita? Kung titignan natin, may mga bagay na nangyayari sa ating buhay, lalong-lalo sa panahon ngayon. Bagamat hindi pa nangyayari, pero may nangyari na yung pagsabog. Halimbawa sa Lebanon. Anong nangyari? Di ba malakas yung pagsabog? Kaya kung tatanungin mo ang mga tao doon, parang gera. O sige, wag na tayong lumayo. Yung nangyayari sa panahon natin ngayon, ano yung nangyayari ng pananakop ng mga Chinoy? Yung mga China, di ba? Ano nangyayari ngayon sa South China Sea? Di ba, nandyan yung mga barko ng mga pandigma ng mga Amerikano? Nandyan din yung barko ng mga taga-China. Anong ibig sabihin nun? Anong pwedeng mangyari? Ano ang labanan ba ngayon? Ba? Maaring ito'y labanan nang hindi ito nakikita. Ito sa pamagitan ng kapag ito'y nangyari, maaring like for nuclear bomb. Anong pwedeng mangyari? Naku, kawawa tayo. Walang mabubuhay, tiyak. Alam mo kung maiisip natin mo yun,
tiyak, ano sasabihin mo? Hanggang kailan kaya ako dito sa mundo? Ito ba yung paghuhukom na? Maraming pwedeng itanong. Diba? Next, ano pa ba to? Yan. Yung panahon natin ngayon, hindi natin to nakikita, itong kalaban natin. Ito yung pangkasalukuyan na kinakalaban natin. Hindi natin nakikita. Bigla na lang pumapasok sa yung lalamunan mamaya. Nanginginig ka na. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Alam mo, nakapag-interview ako ng mga nagkaroon ng COVID na mga katrabaho ko. Alam mo, isang sinasabi nila, parang malapit na sila sa hukay. Sabi nila, sumakit lang ang kanilang lalamunan. At lalong-lalo itong mga symptomatic. Yung kanilang paghinga napipigil. Parang may bara ang kanilang lalamunan. Kahit pilit mong huminga, kailangan mong, yan, kaya sabi nila, dapat lumabang ka. Wala pa namang gamot, wala pang vaksin para dito. Di ba? Ito yung kalaban natin na hindi natin nakikita. Nasa paligid lang. Kaya dapat sumunod tayo sa pinag-uutos ng ating gobyerno. Di ba? Yung health protocol. Di ba? Wear face shield, dinagdag. Wear face mask. Then distancing, social distancing. Di ba? Mahalaga yon. Sundin natin kung ano yung mga sinasabi ng atin. Although that's only a protocol, pero higit sa lahat ay tumingin tayo sa ating Panginoon. Kaya kung mangyayari ito yung matinding kinakatakutan na maaari ng panahon ni Habakuk ay matindi natin kinakatakutan sa panahon ngayon. Lalong-lalo na ang pandemyang to, ang coronavirus. Okay? Tingnan natin yung pangalawang sinabi ni Habakuk. Yan. Yet, I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Kung titingnan po natin, ang tanong lang dyan, how do you deal with extreme fear? Paano mo ba ito i-deal itong mga punong ng katakutan itong bagay na to? What do you do when the fears grip you in such a way that your heart is pounding and your legs gives way? Diba? Do you try positive thinking? Minsan nga napagtatawanan namin eh. Ang pinaka-negative daw na word ngayon ay yung word na positive. Bakit? Pag sinabing positive ka, alam mo na kung saan ka dadalhin, di ba? Ikukulong ka na ng 14 days. Kaya sabi namin, ayan, mahirap pala magkaroon ng positive ngayon. Diba? Pero, dito sa pinag-uusapan natin, do you try positive thinking? Nag-isip ka ba ng positibo? Nakapagpahinga ka ba ng malalim? Sinubukan mo ba tanggalin ito sa kaisipan mo? Ang tanong dyan, how do you exercise faith in God's during the worst of time? So si Habakuk, ang sabi niya, yet I will wait for the day of calamity to come on the nation invading us. So, kung titignan natin, anong sinasabi, ibig kaulugan nitong wait patiently for God? Ang kaulugan nitong wait patiently for God, okay, is to rest or to settle down and remain. Okay? It's the same word to find in the Ten Commandments where God tell us to rest on the Sabbath day. Exodus chapter 20 verse 11. It's the same word we find in the narratives about the promised land where God promised to give the Israelites raised from the enemies in the land. So Joshua 21 verse 44. So Habakuk determined to wait patiently during this time of trials to raise himself in the Lord. So ano yung pangako ng ating Panginoon? God promised to give us peace when we give our worries and fears to Him. Kung pinagkalob natin o binigay natin, pinagkatiwala natin ang ating mga kagulumihanan o pangamba sa Kanya. Anong sinasabi ng Philippians? Chapter 4 verse 6. Ang sabi po doon, do not be anxious about anything, but everything by prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God, and the peace of God will transcend all understanding and will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Anong pinaka-point message natin dito? Okay? Wait patiently for the Lord. Ang pinaka-point message natin doon is to remain in His Word. It seems may illustration, mayroon na tayong illustration dito na kung saan kailangan pahalagahan natin ang Kanyang salita sa oras ng ating pangamba. To remain in His Word. Ano sinasabi?
Naalala ko lang ito. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you ask and He will give to you. Okay. Ano yung kasunod? Pangalawa? Ba? Yung una, wait patiently. Matyagang pag-aantay sa Panginoon. So, ang ibig sabihin noon, we have to remain on His Word. Anong pangalawa? Ang pangalawa ay yung tinatawag po nating choose to rejoice in God even when everything in life goes wrong. So, anong ibig sabihin? Makikita po yan natin sa verse 17 to 18. Yan. Kung ating pag-aaralan po yan, base doon sa ating binasa, mayroon pong 3 senaryo na nais ipakita dito ni Habakuk. Ano-ano po itong mga senaryong to? Sa verse 17, ang sabi niya po doon, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and failed produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stall. Anong ibig sabihin po nun? Ito po yung pag-aaralan natin. Ang una po dyan na senaryo na binanggit, po dyan, yung unang senaryo ay yung tinatawag po natin, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vine. Anong ibig sabihin yan? Yung hindi pagmumukad ng pamumukadkad ng bulaglag ng igos o ang pagbunga ng ubas. Ito yung nakita ni Habakuk ng panahon niya. Maaring pwedeng mangyari ito. Ano ba yung ibig sabihin nito? Okay, anong ibig sabihin nito? The blossom on the fig trees are the grapes forming on the vine refers to those things you are trusting for the future. Ito yung ito yung mga bagay na pinagkakatiwalaan mo sa future. Okay? Okay. So ano yung mga yon? Anong ibig sabihin noon? These are the symbols of hope to come. Yung pag-asang darating. Okay? Ano ba yung mga pag-asang darating? Alam ko ang bawat isa ay merong minimithi. Meron kang nais na negosyong itayo, minimithi mo yun na magkaroon na maging successful. Diba? That's for the future. Nag-aral ka, nagtapos ka ng pag-aaral, dahil gusto mo balang araw, makakabili ka ng mga ganito. Yan. So, tignan po natin yung isang ilustrasyon na kung saan para maunawaan po natin ng lubos. Okay? Yan. But, that scenario, nung sa panahon na yon, there's no sign for the future. Sabi niya, the fig tree does not bud. There are no grapes on the vine. Okay? That first scenario, there are no grapes in the vine. And there's no visible signs that these things will ever come to be. Maaring nung panahon na yon, nakita na Habakuk. Paano na ngayon? Ano na mangyayari? Anong mangyayari ngayon sa amin? Itong tinanim namin ng mga igos, itong tinanim namin ng mga ubas, anong mangyayari? Kung lahat ito, pag nagkaroon ng pananakop o pagsugod nitong mga taga-Babylonians, lahat ito mawawala sa amin. Okay? Yan. So makikita, ano ba naman yung panahon natin ngayon? Yung panahon natin ngayon, pandemya. Ano yung new normal natin ngayon? May face mask. Di ba? Yung pandemyang yun, anong may naidulot niya ngayon? Anong nangyari? Diba? Yung iyong panaginip, yung gusto mong maging nice sa iyong buhay pagdating ng araw, mangyayari pa kaya kayo? Maaring hindi na. Kaya ang tanong dyan, Lord, anong kabutihan ng pandemyang to? Mayroon bang naidulot to sa amin? Yan. Pero ang isang maganda doon, wala man naidulot ito, yan, ang pakiisipin natin, ang Diyos ay nariyan at kailangan at karapat dapat tayo ay magtiwala sa Kanya no matter what. Ano yung pangalawa? Okay, ano yung pangalawa? So, ang sabi doon, the second scenario is though the olive crop fails and the field produce no food. Anong ibig sabihin po nito? Yan. Ito yung ito yung mga bagay na pinagkakatiwalaan natin sa present means, ay sa pagkasalukuyan. Trusting in the present. So anong ibig sabihin nito? Ito yung ating kinakaharap ngayon. Ano yung mayroon ka ngayon? Ano yung pinagkakakitaan mo ngayon? Yes, may maganda kang trabaho. Diba? Kahit pandemya, nagtatrabaho ka. Yes, may maganda kang negosyo.
may pinagkakakitaan ka. Pero nakakasigurado ka ba sa bagay na to? Diba? Nakakasigurado ka pa sa bagay na to? Bukas makalawa, hindi mo masabi. Baka ito biglang mawala. Diba? Maraming negosyo ang nagsara. Maraming nawalan ng trabaho. Na dati-rati, natutuwa sila. Diba? Maaring nagpupuri sa ating Panginoon. Maaring pumapalakpak sa Panginoon. Pero nung nagkaroon ng pandemya, anong nangyari? So tingnan natin sa isang illustration. Anong ibig sabihin nito? The olive crop fails. Ang ibig sabihin nito, it will disappoint you. Kung ano yung mga mayroon ka ngayon, huwag mong asahan yan. Huwag mong pagkakatiwalaan yan. Maaring balang araw o bukas makalawa, bibiguin ka lang yan. At mawawala yan sa iyo. Diba? So sinasabi natin, yan, may trabaho ka. Diba? Pero yung pinagtatrabahoan mo, nagsara. Anong nangyari? Wow. Kawawa, di ba? Yan yung pangalawang senaryo na nais ni Habakuk na ipakita sa atin. Okay? Lahat ng iyong pinaghirapan sa kasalukuyan, maaring bukas makalawa, ay mawala yan. Bigla kang tatanggalin sa trabaho dahil sasabihin ng boss mo o sasabihin ng company, wala tayong kinikita ngayon. Kaya magbabawas kami ng tao. Kaya anong pwedeng mangyari? Isa ka sa babawasan. Mawawalan ka man. O lalong-lalo na ngayon, wala nang ayuda. Ano kang mangyayari yan? Wala ka nang trabaho, wala nang ayuda. May bayaring ka pa. Diba? Paano na yung mga anak mo na nag-aaral? Dahil wala ka nang trabaho. Yung negosyo mo nag-close. Ano na ngayon? Karapat-dapat ba na pagkatiwalaan ang pagkasalukuyan? Hindi. Masigit tayong magtiwala sa Diyos. Okay? Pangatlo, ay yung tinatawag natin, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Ito ay nawala. Tingnan natin yung isang ilustrasyon nito. Anong ibig sabihin yan? Okay? The sheep and the cattle refer to those things you are trusting from the past. Diba? Ito yung pinagkakatiwalaan mo. Diba? Doon sa past. Okay? Sa mga panahon na yan. Ito yung tinatawag mong reserve. Ito yung tinatawag mong mayroon kang naipon sa bangko. Mayroon kang malaking halaga sa bangko. Dapat bang pagkatiwalaan yan? Yung mga reserva na yan? Mga kapatid, kung dyan ka nagtitiwala, huwag mong tingnan ang isang bagay na maaring yan ay tatagal. Lalong-lalo na sa panahon na yon, ngayon. Diba? Tingnan natin yung isang ilustrasyon na to. Diba? Ganyan pinapahiwatig ni Habakuk. Nawala yung mga tupa sa kulungan. Nagkadawala. Ang isang ang nabasa ko sa isang version namatay lahat. At tapos, yung mga baka mo, nagkadawalaan lahat. Di ba? Alam mo ba kung ano yung nangyari kay Job sa buhay niya? Di ba? Isang iglap. Di ba? Lumapit si Satanas. Sabi ni Satanas, kaya naman pala sinasamba ka ni Job Pinagpapala mo siya Ay gusto mo, subukan natin siya. Tignan natin kung, di ba? Anong nangyari? Isang iglap lang. Magkakasunod yung kanyang mga katulong ng kanyang mga anak habang nagkakasiyahan. Yung kanyang mga anak sa bahay ng kanilang mga kapatid. Anong nawala? May tumakbo. Yung mga tupa mo, ninakaw. Yung mga kamilyo mo, pinuntahan kami ng mga, di ba? Hanggang yung kanyang mismong mga anak, namatay lahat. Nakakalungkot. Pero anong nakita natin sa buhay ni Job? Nandun pa rin. Nag-worship siya sa ating Panginoon. Okay? So, pwedeng hindi mangyari ito sa inyo. Pero sa panahon natin ngayon, yung iyong pinakaingat-ingatan, yung tinatago mo sa bangko, pwedeng mawala yan sa isang iglap lamang. Yan yung nais mo na ipakita at ipahayag. Ang tanong lagi dyan, pag yan ay nangyari sa iyo, yung mga senaryo na yan, handa ka pa rin bang magtiwala sa Panginoon? Masasabi mo pa rin, Lord, thank you. Lord, I will rejoice. Diba? Magsasaya ka pa ba? Makikita ba yung ngiti sa iyong labi?
Kapag ganyan ang nangyari, ewan ko lang, maaring hindi mo may masabi. Mahirap yatang umiti, di ba? Kapag nawalan ka. Kaya nga sabi ni Habakuk, sabi ni F.F. Bruce, kung titingnan po natin, ano po yung sinabi niya? It is the right and proper to voice appreciation of God, goodness, when He bestows all that is necessary for life, health and prosperity. But when these things are lacking, to rejoice in God for His own sake is evidence of your faith. Anong ibig sabihin yan? Ba? Ang bilis nating magsabi ng, Lord, thank you. Sinasamba kita, Panginoon. Pwede ka pang magtaas ng kamay. Lahat ng gusto mo dahil pinagpapala ka. Pero kung ang katotohanan ay mangyari ito sa buhay mo, magawa mo pa bang magtaas ng iyong mga kamay? Pero kapag nagawa mong magtaas ng iyong kamay at nagpuri ka pa rin sa Panginoon at nag-rejoice ka pa rin sa Panginoon, yan yung sinasabi niyang evidence of pure faith. Okay? Ganon din si Habakuk. Anong sabi niya? Though you have no visible hope for the future, and what you were trusting in the present has let you down, and you have no reserve from the past to fall back on. Diba? Nawala lahat. Still, rejoice in the Lord. Yan, yun yung binasa po natin. Still be joyful in God. Sa verse 18. Kaya si Habakuk, he determined to rejoice in God in spite of circumstances. Okay? Ano yung sinasabi doon? Next. Okay. Yan. So be joyful always. Ano sinasabi sa 1 Thessalonians 5:17? And 5:16 to 18. Ano sabi doon? Be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Alam mo, kung ako po yung magpapatotoo ngayon, maaaring hindi ko po masabi kung ano yung pwede niyong sabihin sa akin. Yet, I rejoice in God because sa nakita ko, I plan to resign to my work, pero hindi pinahintulot ng Panginoon. I ask God, ano yung nakakabuti? So alam nyo, binigyan ako ng pinakamaganda. Hindi po ako nag-resign, but the company offers me a good thing. At ngayon, consultant na lang ako. So ibig sabihin yan, the company offer me to pay me, and at the same time, magiging consultant ako. Wow, ang galing mo talaga, Lord. That's your will. Hindi mo hinayaan na ako'y mag-resign, so balit mayroon kang binuo pala na hindi ko alam. Okay? Sabi ko, Lord, salamat. Salamat. Okay? So ano yung pangatlo? Anong ibig sabihin nun? How do we exercise our faith during the worst time? Okay? So, choose to rejoice in God by worshiping Him. Sambahin natin siya. Even when everything in life goes wrong. Ba? Karapat dapat nating sambahin siya. Kagaya ni Job, anong ginawa niya? Sinamba niya ang ating Panginoon. Kagaya ni Habakuk, anong ginawa niya? Kahit anong mangyari, kahit ang buhay ay maging pangit, punong-puno ng problema, punong-puno ng pagsubok, anong sabi ni Habakuk? I will rejoice. I will worship God. Yun yung sabi niya. Okay? Then, pangatlo. Okay, pangatlo. Una, pinag-usapan natin yung wait patiently. Pangalawa, choose to rejoice. Pangatlo, yan. Anong sabi niya? Ito yung talagang pinag-iisipan ko. No? Napakagandang basahin at paulit-ulit na basahin at napagandang imemorya. Sabi doon, find strength in God to scale the heights even when you are down. Okay? Hanapin daw natin yung lakas natin sa Panginoon. Okay? The word is scale on heights. The heights ay yung magpakalalim tayo sa Kanya. Magpakalalim tayo sa ating Panginoon. Kahit tayo ay punong-puno ng problema. Diba? Sapagkat ang kalakasan natin
ay ang ating Panginoon. Anong sinasabi sa verse 19? The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like feet of a deer. He enables me to go on heights. Yan. Anong ibig sabihin ni Habakuk sa bagay na to? Sa end verse o sa huling talatang to. Yan. Anong sinasabi doon? Okay? Next, anong sinasabi noon? What is meant by Habakuk of this end verse? Yan. Okay? Una, ang sinasabi doon, he had learned to find strength in God, not in his own resources or ability. Okay? Yun yung kanyang ginawa. Diba? Hinahanap niya ang kanyang lakas sa Panginoon. Hinahanap niya yung kanyang gustong gawin sa Panginoon. Hindi ito sa pamagitan ng kanyang kaalaman o kapasidad. So, even in the tough times of that day of Habakuk, yan, kahit yung kanyang puso ay punong-puno ng tigib o yung maaring ito ay nagdaramdam, yung kanyang panginginig na maaring sinasabi niya, Lord, ano na ba itong mangyayari sa amin? Ano ba itong envision na to? Pwede ba, Lord, kung titingnan natin, sinasabi niya, kung babasahin mo yung chapter 1 sa pwede ba, Lord, pwede bang hindi na mangyari to sa amin? Pwede mo ba kaming iligtas? Pero sinabi ng Lord, tiyak, may mangyayari sa inyo. Mangyayari yan. So, he finds strength in God's, in His own, not in His own resource or ability. Ano pa? Pangalawa, okay, he had strength in God. Sabi doon, gives like the feet of a deer. Yan. So, hinanap niya. Yung kanyang lakas ay hinanap niya to. Yan. Kagaya ng isang usa. Okay? Alam mo, iniisip ko, ano ba itong mga usa na to na kung titignan mo, bakit dito hinalintulad ni Habakuk? Alam mo kung pag-uusapan natin, malaking bagay yan. Diba? So Habakuk paints the picture of a female deer running on the heights of the mountain. Steady, unsure-footed, uninhibited, and unafraid, full of freedom. So ibig sabihin, walang takot. Umaakyat ito. Diba? Ganun niya hinalintulad. Maaring ito, wow. Ganito pala tayo hinalintulad ng ating Panginoon. Ang pag-akyat mo sa bundok. Diba? Ano pa? Yan. He prayed to God to lift him up when he is down. Nanalangin siya. Diba? Doon sa itinuro ni Brother Peter nung nakaraan, responding God, diba? Responding to trust God, whenever, kahit naman nandun tayo na hindi natin lubos na naunawaan, when we hardly not understand what God's saying to us, nagtiwala pa rin siya, nanalangin siya. Diba? Pinanalangin niya kung ano yung mga bagay na yon. Kaya mababasa mo doon yung sa verse sa chapter 3 verse 1, I heard. Naulit-uli yun. At naulit sa verse 16, I heard. Pero nakita natin yung panalangin doon ni Habakuk. Na nandun pa rin kahit gaano kahirap unawain ang bagay na yon, nanalangin siya. Okay? Ano yung magandang ilustrasyon dito? Ano yung pang sunod? Next. Yung sinasabi nung kasulatan na no, he had make music to reveal the goodness of God. Alam mo yung for the director, sabi doon, maaring yun ay mga bagay na tinutugtog ito, maaring kaya nga madaling matutuhan o madaling i-memorize kasi tinutugtog ito sa pamamagitan ng gitara o sa mga pagtugtog ng mga bagay na kinaawit, kinakanta itong bagay na to. Yun yung gustong ipahiwatig dito. So, ibig sabihin, pinapahayag dito ni Habakuk sa pamamagitan ng pagtugtog ng musika by means of worshiping, praising God, kagaya ng pag-aawit natin. Okay? So, what illustration means? Diba? Tingnan natin. Yan. Kaganyan mo po yung mga tupa, di ba? Umaakyat sila. Nakita nyo? Yung mountain na inaakyat ng mga usa na yan, napakahirap yata. Ikaw ba kaya mong akyatin yan? O maaari, kung mountain climber ka, pwede mong akyatin yan. Pero maaring may takot ka rin pag umaakyat ka sa mga bagay na yan. Pero tayo, hindi tayo dapat matakot sapagkat
kasama natin ang Panginoon. Siya ang umaalalay sa atin sa pag-akyat na yan. Habang tayo ay lumalalim sa Kanya, nandyan ang ating Panginoon, hawak-hawak niya ang ating mga kamay. Okay. So anong ibig sabihin yan? So what it says about that? Next illustration. The point message here is finding strength. Okay. Finding strength in God is to have quiet time even when you are down. So ibig sabihin, nandoon yung fellowship mo sa Kanya. Nandoon yung patuloy na pananalig mo sa Kanya. Nandoon yung handa ka pa rin manalangin at lumuhod. May pagpapalaman o may pagsubok ay lumuluhod ka pa rin sa harapan ng ating Panginoon at nagtitiwala ka sa Kanyang magagawa. So, kagaya ng ating napag-usapan, kung titignan natin, napakahirap isipin sa buhay ni Habakuk na mga pangyayaring yon na pwedeng nangyayari sa panahon natin ngayon. Ang tanong lagi dyan, handa ka bang magtiwala sa Panginoon kahit anong mangyari? Kung titignan natin itong paglalakbay na Habakuk, nag-umpisa siya sa mga katanungan. Diba? Nagtanong siya sa Panginoon. Sa chapter 1, nagtanong siya sa Panginoon. Does God care? Is God fair? Sa chapter 2, is God there? Sa chapter 3, yung tinuro ni Brother Pete, responding to trust God when we hardly understand Him. At dito sa panghuling ito, trusting God no matter what. Kaya kung titingnan natin ang buhay na Habakuk, nagmula sa kanyang paglalakbay, yung kanyang paglalakbay na nandun yung pag-alinlangan, nandun yung takot. At siya ay nagtapos sa pagtitiwala sa Diyos, sa malalim na pananampalataya sa ating Panginoon, scaling the height with God with faith like a deer. Kaya sabi ko, napakagandang paglalakbay yung ginawa at pinahayag ni Habakuk sa atin. In summary with that, ang tanong lang dyan, kapag dumating sa buhay mo ang mga pagsubok na to, ang tanong lagi dyan ano ang mas mabilis pagkatiwalaan? Kapag ikaw ba ay may milyon sa bangko, nandoon sa bangko, o kapag ikaw ba, o ang Diyos sa panahon ng pandemya? Mga kapatid, baluit mo ang iyong buhay. Pero, kung may mga katanungan ka sa buhay, sabihin natin to sa Panginoon, kagaya ng sinasabi niya sa kanyang salita, na pinangako niya sa atin, hanapin natin siya. Dahil yan yung kanyang pangako. Kung sa panahon na to, marami kang bagay na nararanasan, maraming pagsubok, na kung sa buhay mo hindi mo na kaya, hanapin mo ang Panginoon ng buong puso. Ano ang kanyang pangako sa kanyang salita? Sa Jeremiah chapter 29, verse 13, anong sinasabi doon? You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Diba? Mahahanap mo ako at matatagpuan mo ako kung ako'y tunay mong hinahanap ng buong puso. At ano pang kanyang pangako? Diba? Ano pang kanyang pangako? Na kapag siya po ay pinagkatiwalaan natin, ano sabi niya? Sa Isaiah 24 verse 6, na kapag tayo nagtiwala sa ating Panginoon, ay nandoon. Diba? Na tayo proprotektahan niya. Anong pinaka-point message natin dito? Kung titingnan po natin, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ay patuloy nating magbasa tayo ng kanyang salita. Yung wait patiently is to remain in His Word. Yung rejoice with God is to give praise and worship God with thanksgiving, with joy in our heart, kahit ano man mangyari. At syempre, yung pangatlo doon, paano mo matatagpuan ang lakas mo sa Panginoon kung hindi ka mananalangin? Kung hindi mo bibigyan ang buhay mo ang pagkakataon na magkaroon kayo ng pag-uusap ng Panginoon, ng sarilinan. You have to go and have a fellowship with God. Magkaroon ka ng quiet time sa Panginoon.
Hanapin mo siya at pagkatiwalaan mo siya dahil siya ang magproprotekta sa iyo magpakailanman. He will protect you forever. If you trust Him continually, He will protect you forever. Mga kapatid, anong hamon sa atin ngayon? Kung kagaya ng hamon na nasubukan, na nakita na nangyari kay Habakuk, marin rin yan yung hamon din sa atin ngayon. Ano man ang mangyari sa ating panahon ngayon, magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya tinanyayahan ko ang bawat isa na gawin natin ang isang awit na to na isang panalangin sa ating buhay. At ito ay isang napakagandang awitin na kung saan sinasabi nating tayo'y nagtitiwala sa ating Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit anong bigat ng sitwasyon, kahit anong kabiguan, magtitiwala tayo sa Kanya. Gawin po natin itong sa panalangin. At yan na po nagtatapos ang aking pagtuturo. Maraming salamat po. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang
Hello po. Sa loob ng 5 buwan at higit pa, marami po tayong mga naranasan matapos ang lockdown. At kahit ngayon pa, marami pa rin tayong nararanasan. Mga pagbabago na nagbago yung mga kinagisnan, mga bagay na kinalakhan, mga bagay na sanay na tayong gawin. Pero merong isang bagay na hindi kailanman nagbabago. Yan ang Panginoon at ang salita niya. Sabi nga sa Mateo 6 verse 33, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Mga kapatid, ano po yung mga bagay na naibigay na sa inyo ng Panginoon? Alam ko pong marami yan. Ano po yung mga bagay na kailangan nyo ngayon? Ang sabi niya, ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Mga kapatid, ano po yung mga bagay na kaya mong ibigay sa Panginoon sa grasya niya? Ano yung kaya mong ibigay sa parte o pagbabahagi sa Panginoon? Hindi ko po alam. But let me lead you po in prayer. Ama naming dakila at buhay, muli nagpapasalamat po kami sa pagkakataong huminga, sa pagkakataon na makapagpanalangin, sa pagkakataon na makapagbigay sa inyo, sa pananalapi na patuloy niyong binibigay sa amin. Ama, tulungan mo kaming magbigay sa inyo. Tulungan mo kaming pahalagahan yung mga bagay na mahalaga sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging parte sa mga bagay na importante sa inyo at yan ang church ninyo. Ama, dalangin ko, Panginoon, na kung ano man, Panginoon, ang mga nararanasan ng mga kapatid ko sa ngayon, ano man ang nararanasan namin sa ngayon, patuloy na maghari ang kabutihan at pag-ibig ninyo at ang mga bagay na nagawa nyo na in the past. Lord, matagal nyo nang pinakita sa amin kung gaano kayo kabuti, kagaling, kamapagmahal at kamapagbigay. Tulungan mo kami, Panginoon, na magbigay din para sa gawain mo. Maraming pong salamat sa lahat-lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po tayo ay magwakas sa ating panalangin at hiniling ko na tayong lahat ay tumayo. Alam ko hindi kabawasan na tayo ay tumayo sa Panginoon sa pagwakas ng ating panambahan. Let's bow our head, let's pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat na sa loob ng 6 na buwang mahigit, patuloy nyo kaming pinapangunahan. Patuloy nyo kaming ginagabayan, Panginoon. Na alam ko marami sa amin ay nakakaranas pa rin ng mga pagpupunyagi, pakipagbaka sa aming nararanasan sa panahong ito. Gayunpaman, dakilang Diyos, patuloy po ang aming pasalamat sa inyo sapagkat kayo po ang Diyos na nagsusustain sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Patuloy nyo kami iniingatan, pinoprotektahan sa sakit na ito, sa virus na ito, Panginoon. At patuloy po namin inihiling sa inyo na kami ay balutin ninyo ng inyong banal na dugo, ng inyong kapangyarihan upang ang sakit na ito ay hindi makapanaig laban sa inyo, dakilang Diyos. Maraming salamat. Pinangunahan nyo kami sa kabuuan ng aming pananambahan mula sa mga awitin na aming inialay sa inyo hanggang sa pagbibigay at gain din sa inyong mga salita na nahayag. Tunay nga po, dakilang Diyos, na sa anuman ang mangyari, tinuturuan nyo kami at tinutulungan nyo kami na magtiwala sa inyo. Tulad nga po na inyo ipinangako sa Romans 10 verse 11, na sinumang magtitiwala sa inyo, kailanman ay hindi ninyo ipapahiya. At yung pangako ninyo, Panginoon, ay patuloy po naming pinangahawakan. Maraming salamat. Nawa patuloy nyo kaming gabayan sa aming patuloy na paglalakbay sa buhay na ito.
Bagamat hindi po namin alam kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod na araw, alam po namin, Lord, na kayo ang Diyos na may hawak sa araw ng bukas. Muli, nais naming ialay ang aming buhay sa inyo. Nais naming ibigay muli, Lord, ang mataas na papuri sa inyo, Panginoon. Maraming salamat. Ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasalamat ay tanging sa inyo lamang. At ngayon, ang mayamang biyaya ng ating Ama sa Langit, ang patuloy na pagmamahal ng ating Panginoon Kristo, at ang pakikilakip at ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay sumaatin lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless you. Laging